Sa kabila ng frost sa Benguet, bumaba pa ang presyo ng ilang gulay na itinitinda sa Balintawak Market. At may live report, si Lab Anyuber. Lab! Tama ka, Ivan, sa kabila ng patuloy na pagbaba ng temperatura sa Baguio, maganda naman ang presyo ng mga bilihin dito sa may Balintawak Market na kung saan itong isa sa bagsakan ng mga gulay na nanggagaling sa Benguet area. Nandito tayo ngayon sa pwesto ni Nanay Hermenia at makikita naman natin, Ivan, ang gaganda ng mga gulay. Makikita natin nagkikintab na talagang mga fresh na fresh. So umpisa na natin yung ating mga gulay, mga presyo. Sana ilabas nyo na inyong mga ballpen at papel at i-ready nyo rin yung mga cellphone cameras para makuhanan nyo na po yung mga presyo. Unahin natin yung repolyo. Ang repolyo po ay, nung noon po ay yung lumang presyo niya ay 40, ngayon po ang presyo niyan ay 30 pesos na lamang ang kada kilo. At makikita nyo, maganda rin po itsura ng ating repolyo. Sa cauliflower naman, 35 ang dating presyo, ngayon po ay 35 pesos pa rin po ang kada kilo. Yung pong broccoli, 50 dati, ngayon po ay 50 pa rin. Ang patatas na dating 60 ay 55 pesos na po ang kada kilo. At sa carrots naman na dating 80, ngayon po ay 70 pesos ang kada kilo. Ang lettuce na dating 60 pesos ay 60 pesos pa rin. Ang labanos na 30 ay 25 pesos na lamang. Ang pecha na 25 ay ganun pa rin po ang presyo. Pati po ang gabi, masarap tong pangsigang, ay 25 pesos pa rin po. Sa sayote naman, 15 pesos po ang kada kilo. Baba. Ang kamatis naman po na dating 35 ay 30 pesos. Kanina may nabilhan ako 25 pesos lamang. Sa sibuyas naman na dating 70 ay 70 pa rin. Sa luya na 60 pa rin ho yan. Kalamansi at bawang, pareho pong 70 pesos ang kada kilo niyan. Sa green bell pepper naman, 160 pa rin po ang kada kilo. At pati rin po sa red bell pepper, ganun din po ay 240 pala ang red bell pepper, 240 pesos. At sa young corn naman, yung isang bungkus po niyan ay nagkakahalaga po ng 30 pesos. Okay, ang tip po sa ating mga kababayan, Ivan, pag pupunta sila dito sa Balintawak area, siyempre, pag ganitong pwesto na, napaganda na ng mga napili na nila to yung mga magagandang klase ng gulay. Pero kung papasok po kayo sa looban, meron po doon mga nakalatag sa kalsada. Ayan, pwede ho kayong mamili ng mga sarili nyong nagugustuhang gulay. Medyo mura-mura ng konti yung pong inyong mabibili. Yan muna ang update namin mula dito. Siyempre pa, Ivan, nagbabantay pa rin ng Department of Agriculture sa mga sino mga magtatangka na magtaas ang presyo na hindi naman dapat magtaas. Ivan? Pero Lab, yung supply, walang problema. Yun, ang supply naman, Ivan, depende kasi yan sa mga gulay. May mga gulay, kagaya ng mga gulay na galing ng Benguet, maraming dating. Pero sa ibang lugar, gaya nung sinasabi ni Nanay Hermenia dito, may ilang gulay gaya ng cauliflower na madalang ang dating. Yan ang medyo kaya nagkakaroon ng problema sa pagpresyo. Siyempre, habang walang dumarating, tumataas ang presyo niya. Pero pag buhos ang dating, gaya ng mga kamatis ngayon, nagmura siya, ay mas mababa ang presyo. So, maayos pa naman yung supply, tuloy-tuloy pa rin naman kasi ang dating. Dahil hindi lang naman mga sa Benguet nang gagaling iba nating gulay, Meron din tayo sa Nueva Ecija, yung mga area na yon. So, kahit paano, meron pa po tayong makukuhanan ng mga produkto natin na kailangan. Ivan? Okay, maraming salamat. Love Anyuber.